Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang mismong Vice Alcalde dyan ho sa bahagi ng Municipality of Kalayaan sa Palawan, si Vice Mayor Maurice Philip Albayda. Magandang araw po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Everly Rico. Pag-usapan ho natin ang ilang mainit na paksa, lalo't kabilang pala kayo dun sa naitalaho na blacklisted sa China. Vice Mayor, kuha po kami ng update na rin sa naging resulta ng deliberasyon ng resolusyon na kumukundi na ho dito sa mga pahayag ni Senator Marcoleta and dun sa request ninyo na burahin yung ilang parte ng kanyang mga sinabi hinggil ho dun sa pagsuko ng Kalayaan Island Group na naihay na, I heard, dyan sa inyo pong konseho. Any update on that, Vice Mayor? Yes, so actually, we already have had it in the plenary. I delivered my introductory speech through a privilege speech at nilaga kagad sa calendar of business. And unanimously approved po siya. Lahat po ng ating pong mga Sangguniang Bayan member ay nag-aproba doon po sa ating pong resolution na ini-indignate po natin at pag-express ng protest doon po sa statement ng kagalang-galang na Marcoleta at also requesting the Commission on Appointments to expunge or to strike out the statement para po ma-preserve yung dignity at integrity po ng amin pong bayan. Okay. Kailan ho ninyo target na maisumiti yung kopya ho ng resolusyon sa Commission on Appointments? Sapagkat itong mga statement ni Senator Marcoleta, nangyari pala ito dyan sa pagdinig ng Commission on Appointments, Vice Mayor? Well, we are planning, I'm planning, next week I'll be in Manila to personally hand over the resolution to the Commission on Appointment and to various offices like in the Office of the Senate Secretary or Office of the Senate President para po matanggap po nila personal. Ito lamang ho, nais po namin kunin ang sentimiento ng mga residente ho dyan na inyo hong nakakadaw pampalad palagi. So, hingi po kami ng, kumbaga, saloobin mula naman sa inyong mga residente, mga kababayan ho dyan sa lokal na mga opisyal na rin ng Kalayaan, sa naging mga pahayag po na ito ni Senator Marcoleta na nagbunsod naman ho sa naturang paghahain ng resolusyon. Ano ho ba yung kanilang initial na reaksyon nung balitaan ho nila ito, Vice Mayor? Kung papakinggan mo ng biglaan, maaaring ma-misinterpret mo. So, kinakailangan mong balikan. So, ako, pinanood ko yung the whole context of the video. At kahit na paulit-ulit ko siyang pinanood, the same pa rin pala. So, it cannot be misinterpreted from one way to another. Kung ano yung pagkakunawa ko, yun din naman ang pagkakunawa na itong mga tao at lalo-lalo na kami mga mamayan, we feel offended and insulted. Parang nadi-disregard or nadi-discount yung sacrifices na ginagawa ng ating mga magiging na mamayan. Hindi yung biro ang tumira po sa Pag-asa Island. You're going to choose the simplest way of life. Dahil pupunta ka sa isla, masyadong malayo sa kabihatnan, para kumbaga parang kang talagang tumalikod sa civilization. Pero hinihimpil po doon ang ating pong mga magiging mamayan for a purpose dahil alam nila na may role ang bayan ng Kalayaan sa ating pong sovereignty and territorial integrity, lalong-lalo na po sa West Philippine Sea. So, tingin ko, no one can invalidate the feeling of being insulted and offended and discouraged as well. Dahil nga, syempre, from one of the highest national official ay talaga nagbabanggit ng ganito. Okay, bago ang iba pang mga punto na nais ko pong itanong, bigyan tayo ko muna ang ilang katanungan din mula po kay Bombo Ever. Katandem dito, Bombo Ever. Alright, Vice Mayor, bilang kayo po ay matagal ng residente at halal po na opisyal dyan sa Kalayaan, ano po yung inyo pong stand o paninindigan dun sa naging pahayag po ni Senator Marcoleta na hindi umano saklaw na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group, Vice Mayor? Again, the EEZ has nothing to do with our territorial integrity. Okay?
time and again, sabi nga nila, kung talagang iizad ang pagbabasihan natin, sana hindi teritoryo ng Amerika yung Hawaii, o sana si Columbus, yung mga na-discover during such expedition, ay hindi bahagi ng Amerika ngayon. The same with the Kalayaan Island Group. This was first discovered in the 1940s, 1950s by Attorney Tomas Cloma. We are upholding the Terra Nullius or Res Nullius doctrine na kapag kung sino ang unang nakaukupa, ay siya yung may-ari, siya yung claimant. So ito po ay nagkaroon ng manifestation to the world kung sa noon na yun, at kinilala po ito ng United Nations. So there's no way that we can align, gagamitin natin yung PEZ sa pagdating po sa legitimacy ng territory po natin as a municipality sa Kalayaan Island Group. It's like comparing apples and oranges. Iwalay si EEZ ay sa maritime groups natin, while the Kalayaan Island Group is more on our territorial integrity. Hindi po siya, they're not one and the same. Okay, if ever po, Vice Mayor, bukas po ba kayo sa posibilidad na personal na makipagdialogo kay Senator Marcoleta upang malinawan at maresolba po ang isyong ito? Well, what's with us is that kung magkaroon naman ng pagkakataon at hingin man ng pagkakataon na magkita kami at mag-uusap, we're open for the talks naman po. Ang pinakamahalaga lang naman po sa amin is to express the sentiments of our great constituents para ho maipabot din na hindi ho conforme na ang aming mga mamayan na naririnig po sa national TV, sa social media, at mismo pong nakatala sa atin pong Commission on Appointment Secretariat at or Congressional Record, yung pong mga ganong katagal. Alright. Aside from that, Vice Mayor, siguro kamustahin na rin po namin yung sitwasyon sa inyong lugar ngayon. Pwede niyo po bang ilarawan yung kasalukuyang mga nangyayari po dyan sa Kalayaan Island Group? May mga namamatyagan po ba kayo ng mga presensya ng mga barko ng China? At mayroon po bang naging pagbabago matapos umingay itong issue sa Kalayaan? Almost the same lang din po naman. No? Yun yung nakakalungkot. Parang we don't want it to be usual, pero parang consistent na lang din sila palagi sa nakapalibot. Paglabas mo ng bahay, aakyat ka na evacuation center or na school, matatawa mo all around talagang maraming Chinese militia, fishing militia, and China Coast Guard. So, but then again, sabi ko nga, pliant is a tree. Pliant is a bamboo tree na kumbaga kahit na nasa palibot ay nakakapagdala ng diskorahe sa ating mga magigiting na mamayan, tuloy pa rin, business as usual, tuloy-tuloy pa rin ang payak na pamumuhay. Dahil alam po na ating mga magigiting na mamayan na may layunin, may purpose kung bakit po sila nandun. At yun po yung hindi nila pinapakawalan. Okay, lastly on my part po, Vice Mayor, matanong ko na lamang din po kung meron po ba kayong datos o pagtataya kung ilang Pilipino po yung kasalukuyang naninirahan dyan sa may Kalayaan Island Group? Ano na natin na Pilipino talaga silang lahat, okay? 400 to 450, 66 households with 116 students of Pag-asa Integrated School. So, ibig sabihin, normal na setup, merong paaralan, merong mga mag-aaral, merong mga magulang, may mga nagnenegosyo, merong mga elderly, vulnerable sector, at nandun po yung ating mga public services deliverables ay present po sa Pag-asa Island. Okay, lastly, Bombo Ever and Vice Mayor, no? Siguro final message na lang ni Vice Mayor and clarification sa publiko kaugnay ho ng mga maling impormasyon tungkol sa Kalayaan Island Group. Please go ahead po, Vice Mayor. Pumapila sa bawat Pilipino na dapat ang Kalayaan Island Group, ang West Philippine Sea, dapat meron tayong isang naratibo. Hindi po dapat tayo nagpapatikta sa naratibo ng mga pro-China o naratibo ng mga grupo ng mga taong bulag sa kanilang mga sinusundang politiko. Ang issue po ng West Philippine Sea at Kalayaan Island Group ay dapat nagiging punto ng pagkakaisa ng bawat Pilipino dahil ito po ay ang ating kinabukasan. Nandito po ang daanan ng malaking ekonomiya sa
sa Asia. Dito po ang pinakamalaking pondo ng ating pong natural gas, at dito po ang breeding ground ng basic protein po ng buong Pilipinas. Pinagkukunan po ng mga isda. Ang breeding ground po niyan ay sa West Philippine Sea. So kung isusuko natin, parang isinuko na rin po natin yung kinabukasan. Kung isusuko natin, yung 40 pesos na galunggong, asahan natin magiging 800 pesos per kilo na galunggong yan. So there's no way we should be giving up the West Philippine Sea, the Kalayaan Island Group. So much so dahil mas marami na pong isinuko at nag-give up yung mga nakatira po doon, ang ating pong mga magigiting na mga. With that, maraming salamat po, Vice Mayor Maurice Philip Albayda, Vice Alcalde ho siya ng Municipality of Kalayaan dyan sa bahagi ng Palawan. At mga kabombo, mga Kastar Nation, antabay pa ho tayo sa iba pang mga update hinggil ho sa naturang impormasyon at mga kaganapan dyan sa Kalayaan Island Group na very controversial the past few days, mga kabombo at mga Kastar Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.